Hindi ito podcast. Session 4. Take 508. Ayun, nakalimutan ko na. Tagal na kasing hindi nagre-record eh. Na 2 weeks na eh. Yan magandang, hindi ko alam, umaga, gabi, hapon, kung anong oras yung mapapanoorin ito. Pero si S. De La Peña nga pala, hindi nyo nakikilala. Hope yung makaduday. Comedy crew at Hindi Ito Podcast. Welcome sa pang-apat na session ng Hindi Ito Podcast. Kung ano man to, hindi ko rin alam. Basta nagngangal-ngal lang ako dito. At bago ako magsimula, syempre, bago tayo magkwentuhan at para makapag-warm up na rin, magpo-promote muna ako ng upcoming shows ng The Comedy Crew kasi sobrang dami. Ngayong week may 3. So Thursday ngayon, 'di ba? So Friday bukas, July 19. Andiyan kami sa Melody, kasama ako sa lineup sa Melody sa Quezon City. Headlined by Alex Calleja and Mac Navarez. Tapos kasabay nun meron ding show ang iba pa naming brothers in comedy sa Comedy Crew sa District 1. Ang mag-headline naman dyan ay yung pinakabagong pinakabagong member ng The Comedy Crew na si Miss Tuesday Vargas. Sabi ko magpapa-guest list ako sa District 1. Yung wala merong kasabay na show kami sa QC. Pero di bale magkakaroon din naman kami ng show with Tuesday Vargas. Next week naman yun, pero next week na natin pag-usapan yung show na yun kasi yung mga upcoming shows muna. Kasi ngayon na to, Friday, again, Melody, headlined by Alex Calleja and Mac Navarez. And then, kasabay nito sa District 1, headlined by Miss Tuesday Vargas. Tapos Saturday naman, July 20, sa Meets and Deli, headlined by the host of Minimum Wage, Maximum Rage podcast na sila Mac Navarez at Jeps Galion. So sa mga hindi nakapanood nung special nila sa Asbury, ito na yung chance nyo para mapanood nyo sila. Mag-headline ulit sila sa Meets and Deli. Diyan lang yan sa The Grove by Rockwell. Yun lang ang mga shows ngayong week or ngayong weekend. Pero marami pang susunod. At meron pa magpupunta pa ang ibang members ng The Comedy Crew sa Singapore. Yes. Kasama dyan ang Men at Walk podcast na si Rex Miliora at si Dawi Tabonares. At syempre Alex Calleja, Israel Buenaobra, Jeps Galion. Nakalimutan ko yung isa eh. Sorry, basta yun. Sila yung pupuntang Singapore. Alam ko magsa-sold out na yung venue. Or sold out na yung isa. Tapos, ano pa ba mga upcoming shows? Sa next week, sa mga susunod na shows, syempre, punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com at www.alexcalleja.com. At papahabol pala, merong birthday show ni Alex Calleja, 52nd birthday show. 52nd birthday ni Alex Calleja, 4 na shows yun. So, Friday, Saturday, October 4 and 5. Tapos October 11 and 12. Yung details nasa website rin. Pero doon ako naka-line up sa October 4 sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC. So, kung gusto nyong kasama kong Men at Walk dyan, Men at Walk, Dawit Tabonares at Rex Miliora. Syempre, hindi mo mawala yung My Birthday, headlined by Alex Calleja and hosted by Israel Buenaobra. Tapos may mga musical guest pa. So yun, bili na kayo sa ticketworld.com.ph or punta lang kayo sa website, nandun lahat ng details, pati yung ibang mga lineup ng iba't ibang shows or iba't ibang araw ng October 5, 11, tsaka 12. Pero again, nandun ako sa October 4, Maybank Performing Arts Theater sa BGC. Alright. At maisingit ko lang pala, maraming salamat sa South Studio PH dahil sa photoshoot, isang pangmalakasang photoshoot ng The Comedy Crew na naganap nung last Sunday, July 14. Initiative siya nung social media manager ng The Comedy Crew, may-ari ng studio, South Studio PH. Kasi para maganda-ganda, maayos-ayos na rin yung mga pictures sa poster. Actually, ako talaga dahilan ko. Ako raw talaga yung dahilan. Wala akong matinong picture. Pero at least, uniform na yung picture ng
The Comedy Crew sa mga susunod na posters kapag naayos na yung mga photo. So salamat South Studio PH. Tapos nung gabing yun, July 14, ay dumiretso kami sa Tagaytay. Siguro kalahati ng The Comedy Crew ang pumunta sa Tagaytay. Sa Skypia, salamat sa Skypia Tagaytay. Isang napakagandang show, sobrang ang wild ng mga tao, sobrang saya ng gabi na yan. Although maaga kaming umuwi kasi sumabay lang ako kay Jerby. Pero yun, yung iba kasi may mga gagawin nung araw na yun, so tinapos lang nila yung photoshoot as umuwi na, tapos yung kalahati diretso sa Skypia. At salamat sa mga nanood sa Skypia. Syempre salamat din sa Skypia mismo sa isang napakagandang venue dyan sa Tagaytay. Sana pag sa susunod na nandyan kami manood kayo, yung sa mga hindi nakapanood. First time ko doon, December 2, birthday ko kinabukasan. May video ako ng Sophia Makaduday. Nag-open mic ako doon. Tapos, yun, July 14, fast forward, July 14, 2024, kasama ko ang The Comedy Crew at nagkaroon ng show sa Skypia. Again, salamat Skypia. At kita-kits sa mga susunod na shows dyan sa Tagaytay. At ano ba, kumusta ba kayo? Kumusta ang inyong mga buhay-buhay? Bossing! Si Malupitan, galing na nakatawa yun. Kumusta ang buhay-buhay? Ako, kwento ko lang, nag-jogging ako kagabi. Natatawa ako kasi nagwo-walking naman ako madalas. Siguro mga past few months, nagwo-walking ako. Natigil lang ako ng 1 week. Mamaya natin pag-usapan kung bakit. Tapos, nag-jogging ako kagabi. Sabi ko, sinubukan ko kasi nakakapaglakad naman ako ng mga 3 kilometers siguro or 4 kilometers yung nalalakad ko. So sabi ko, kaya ko na ito. Kaya kong takbuhin to kasi sanay naman ako maglakad. Biglang pagpasok ko ron kasi sa isang street rito sa loob ng subdivision. May mahabang street yun. As tinignan ko sa Google Maps, 300 meters yung isang kabuuan ng street, yung kahabaan ng street. So dun sa umpisa, nag-jogging ako. Aba, nakakakalahati pa lang ako, pagod na ako. Tapos yung binti ko, tumitigas na. Alam mo, ramdam mo yung tigas. Hindi ako pinupulikat, pero nararamdaman ko yung pagod. Tapos yung tigas ng binti, hindi dun sa likod na muscle. Bawa ito yung binti, di ba? Yan ito. Diba? Ayan, ito yung binti. Ito yung likod na muscle. Ang tumitigas yung parang sa may shin, yung sa may buto dito sa harap. Na yung muscle doon. So hindi ko maintindihan. Tapos sobrang hingal ako agad. Sobrang hiningal ako. 150 meters pa lang yun. Buti na lang natanggal yung sintas ng sapatos ko. Kaya tumigil ako, nagsintas. Tapos ramdam ko yung pintig ng dibdib ko, yung tibok ng puso. So hindi ko pa talaga kaya kasi parang gusto kong sumali sa fun run. Maiba lang. Ayun, hindi ko pa kaya for sure kasi 150 meters pa lang papagod na ako, tas yung katawan ko parang bibigay na, hingal na ako. So after 150 meters, nagsintas ako ng sapatos, tas lakad konti, tas tinuloy ko hanggang dulo. Pagdating sa dulo, ayun, pagod na pagod. Kaya yung buong ruta ko na 3-4 kilometers dito sa looban namin, nilakad ko na lang din. So kailangan ko pa mag-practice. So sa mga may dyan, mga runners and mga fitness gurus, fitness enthusiasts ba tawag ron? Any tips naman sa mga baguhan? Kasi dati nagagawa ko naman, pero ngayon wala. Ayun na. Madali na mapagod si kuya mo. At yun, sabi ko kanina ay 1 linggo akong hindi nakapag walking. Teka lang, sentro muna ako sa camera. 1 linggo akong hindi nakapag-walking kasi nagpapagaling. Hindi ako nagkasakit. Nagpa-ano lang ako. Siguro kung nakita niyo yung live ko. Yung live na nagpapatato ako. So yun, hindi ako nakapag-jogging ng 1 linggo. Ito yun, papakita ko sa inyo. Wala, gusto lang i-share. Ayan, kamukha ko yan eh. Ayan, Hanya mask na merong evil eye. At
Yun lang ang gusto kong pagkwento. Yun lang ang gusto ko namang share ngayon, yung mga point of view ko pagdating sa tattoo. Ayoko namang ang gusto ko sana, mali, hindi ko gusto. Naisip ko kung makikiride ako sa mga current issues ngayon, like hiwalayang Marisa Racal tsaka Rico Blanco, tsaka ano pa, hindi, medyo ko ngayon hindi ko alam yung mga nangyayari. Yun lang yung medyo matunog sa akin. Yung palang kay Sarah Geronimo tsaka Bini, pinagkukumpara sila. Yun lang yung mga nakikita ko, pero ayokong makisawsaw dun sa ganung usapan kasi wala namang pakialam sa kanila. Wala namang pakialam sa kanila. Kung mapapala natin pag pinag-usapan natin yung mga buhay-buhay nila, ayaw natin chismis, di ba? So yun na lang. Tattoo na lang pag-usapan natin, or pag-uusapan ko kung walang nakikinig. Nagsimula ako ma-amaze sa tattoo nung sobrang bata ako pa noon. Wala pa yata akong kinder noon, or nasa grade 1, ganun. Nung hindi ko alam kung 3 years old, basta between 3 to 7. Kasi yung kuya ko, yung pangalawa kong kuya, 17 years old. Diko tawag namin. Yun, 17 pa lang siya, meron na siyang tattoo. Tapos nakita ko yung tattoo niya, sabi ko, pwede pala yun na, wala masyadong nagpapatattoo nun, di ba? Pwede pala yun yung balat mo, meron drawing. Tapos hindi pa, yung mga tattoo nun, hindi pa yung tulad ngayon na sobrang artistic, di ba? Yung kanya parang bungo na lining lang nakita ko lining na bungo na may axe yata. Yun ang nakita ko, sabi ko pwede pala yung ganyan na may sulat sa balat. Yung tatay namin sobrang stricto sa ganyan kasi noon nga mga unang panahon nung araw nga, di ba, ang tattoo raw ay parang preso, dumi sa balat. Yan ang notion sa sa kapag may tattoo. So nagagalit yung tatay ko. Tapos kapag nagpapa-tattoo ako na yung yung drawing lang, kahit simpleng drawing lang sa balat, kahit dito lang sa kamay, ganyan, nagagalit yung tatay ko. Kaya hindi ako nakapagpa-tattoo nun dati. Pero nung bandang bago naman siya, naalala ko naman, bago siya mawala sa mundo, bago siya mamatay, tapos yung si Dico, marami na ring tattoo. Parang iintindihan na rin ni tatay na yung tattoo ay parang art na rin, ganyan. Minsan napapapayag na sabihin, sige, tatuan mo ko pero dragon, parang ganyan. Kasi merong gumawa ng DIY na machine si Dico. Sabi ng tatay ko, sige, papayag ako magpatato pero tatuan mo ng dragon na malaki. Parang parang ayun, mapayag na rin. Parang naintindihan niya na rin na yung tattoo ay parang unti-unti nang nagiging, hindi naman norm, pero unti-unti nang hindi na masama yung ibig sabihin, unlike before na ang mga may tattoo, mga preso lang dati, di ba? Pero masama ba or madumi ba talaga? O madumi pa talaga o masama ba talaga yung tattoo? Siguro sa mga sa mga religious person, masama talaga. Pero naisip ko pre-colonial, di ba? Pre-colonial era. Nung bago dumating ang mga Kastila, yung mga Lapu-Lapu, di ba? Parang may tattoo na ata sila nun Kasi tas yung mga tribe may mga tattoo na, yung mga tribo nila, Wangud, di ba? Mga magbabatok, may tattoo na sila talaga. Kasi part na ng culture nila ata yun na meron kang nagagawang significant dun sa tribo mo, nagkakaroon ka ng tattoo. Kaya di mo si Wangud, parang ang dami, naka full sleeves, tapos pati yung katawan may tattoo. Siya naman, sabi, yung beauty, parang mas maganda kapag mas marami kang tattoo. So naging lang naman tayo sa tattoo dahil sa mga religion, di ba? Naging masama yan kasi binababoy mo yung katawan mo. Hindi ko naman sila ginajudge or hindi ko naman sinasabi na mali sila kasi paniniwala nila yun, di ba? Pero pagdating sa discrimination kasi, tingin ko wala nang discrimination ngayon sa tattoo tulad dati.
na sinasabi na, oh, may tattoo, ano ka, masamang tao ka, kriminal ka. Wala nang ganun. Tapos naisip ko tama din si yung isang tattoo artist, si Tope Giliargan. Merong series sa YouTube na napanood ako. Panoorin niyo din si Tope. Doon ko rin nakilala yung isang tattoo artist, Kenneth Iwarat. Tapos rest in peace Tatay Nero. Tapos andun din si Ricky Santa Ana, rest in peace din. Basta yung magagaling na Mike Sambahon, andun din yung parang isang series siya sa YouTube na in-interview yung mga tattoo artist. Tapos sabi ni Tope, wala nang discrimination sa tattoo ngayon. Galing dun sa mga tulad nung discrimination before. Ang discrimination ng tattoo ngayon galing na rin sa mga taong may tattoo mismo. Kasi before, ang nagdi-discriminate yung mga walang tattoo na malinis sila, sa mga may tattoo, masamang tao. Pero ngayon ang discrimination galing na rin sa mga kapwa mo may tattoo. Pag nakita niya yung tattoo mo, tapos di niya nagustuhan, or siguro medyo na-insecure, sasabihin, pangit ng tattoo. Ganun talaga yung sinabi nito, pe. First name basis, kala mo magkakilala. Yun. Pero yun yung sabi niya. At totoo naman, kasi marami rin akong kakilala na maraming tattoo, tapos pag nakakita ng meron ding tattoo, sasabihin nila, pangit ng tattoo mo, parang faded, at ganun yung lining. Ang dami ng sinasabi, ang dami comment. Imbis na dati na dapat yung mga may tattoo talaga nagsusuportahan. Kasi yun nga yung art form na dinidiscriminate before. Tapos ngayon nakukuha na natin ng wala nang ngayon parang halos wala nang hesitations ngayon pag may magpapatato ka. Yung iba na lang na mapapagalitan ng nanay daw nila, pero tingin ko pag nagpatato naman yun, wala na rin magagawa yung nanay kasi marami ng taong may tattoo ngayon. Unlike dati na, tsaka nagkalat na yung mga tattoo shop. Meron ding mga pinagbebentang mga mga machine, hindi tulad dati na gagawa pa, tapos yung ink, sa maraming tattoo supplies ngayon. So hindi na siya bago. Ibig sabihin, parang naging katanggap-tanggap na rin yung tattoo na. At saka ang gaganda na kasi ng mga design marami ng style, tapos marami ng mga may kanya-kanya na ring style yung mga tattoo artist. Tapos nag-evolve, mas ginagandahan pa nila, mas nagiging art, mas nagiging aesthetic tingnan, mas nagiging artistic tingnan. Unlike before na basta lang may maitapal sa balat, di ba? At pagdating naman dun sa discrimination ng tattoo sa may kapwa tattoo, di naman ako perfect. Kasi minsan nakakatawa rin minsan yung mga picture sa FB, sa Facebook, yung mga pinapost na tinatatuan sila ng baguhan, tapos hindi ganun kaganda yung design. Yung fox naging raccoon, yung mga ganyan. Tapos yung tiger naging bulate, parang ganyan. Pero medyo naintindihan ko rin yung iba, kasi hindi lahat kayang maka-afford ng tattoo. Pero bilang ba yung tawag roon? Kalimutan ko yung term na naman. Yung bilang pag-appreciate sa art form nun, sa skin art. Nagpapatato sila kahit wala silang budget. At masaya sila roon. Ang isang example naman nito, masaya sila kasi merong meaning sa kanila yung tattoo, di ba? At isang example nito, si Dico kasi, gumawa siya ng DIY na machine, dynamo, tapos needle lang. Hindi ko alam kung isa lang yun. Tapos yung ink, hindi ko alam kung anong ink, nakalimutan ko yung ink na ginamit nila. Pero actually hindi yung first time, kasi pang ilang beses niya nang gumawa nun. Kasi merong nagpatato sa kanya na tropa sa may kanila. Ang tinato niya parang tribal sa dibdib, tribal style na isda, tuna, na parang tribal. Kasi yun, sobrang tagal nilang ginawa yun. Ang ilaw na ginamit daw nila, lumipat pa sila ng pwesto Meron isa lang pwesto, tapos lumipat pa sila ng pwesto kasi isang
isang needle nga lang yung gamit. Sobrang tagal nun. Tas ilaw lang na overhead light. And maganda naman yung kinalabasan, pero syempre hindi siya tulad nung mga ng mga merong yung mga artist talaga, kasi hindi naman tattoo artist yung di ko lang, hobby lang niya. Pero magaganda rin ang niya, ginagawa niya. Meron siya mga tattoo sa sarili niya na gamit yung machine na ginawa niya. Pag wala siyang magawa, tinatattoo niya sarili. And maganda namang kinakalabasan. Back to the story. Yun. Tas nakainuman namin yung tropa niya na tinatuan niya nung tuna. Ibig sabihin pala nung tuna kasi ang palayaw nung kuya nung tinatuan, tuna. Tapos namatay. So yung tattoo niya na yun, sobrang importante sa kanya kahit hindi ganun siya kaganda. Actually sa kanya na rin ang galing. Marami na rin siyang tattoo na tinato ng ibang artist. Tapos sa kanya na rin ang galing na sa lahat ng tattoo niya na yun yung pinaka-importante, yung tuna. Parang dun siya, yun yung pinaka gusto niya, favorite niya. Kasi merong may significance talaga eh. Yun nga yung pangalan ng kuya niya, tuna. Parang anong tawag? Tribute ba din? Tribute ba tawag din? Or in memories of yata. In memories of kanyang brother. Tapos ang gamit pa nila hindi yung pangkaraniwang ginagamit ng mga tattoo. So sobrang tiis talaga siya ron sa tattoo na yun. At kumbaga kung papipiliin siya ron sa lahat na tattoo, mawala lahat. Tas yun lang yung itira, okay lang sa kanya kasi parang iba yung pinagdaanan niya dun sa tattoo na yun bukod pa rin sa significance ng tattoo. So yun, wala, sinabi ko lang kasi yun, napag-usapan nga yung discrimination. At kaya hindi na rin ako masyadong pinipilit ko na hindi discriminate yung mga tattoo ng ibang tao. At sana yung iba rin ganyan kasi hindi natin alam yung significance or yung importance ng tattoo na yun, di ba? Dun sa taong yun. Baka mamaya lait-lait tayong pangon ng tattoo mo. As yung pala ang nag-drawing nun or gumawa nun, kapatid niya na nagsisimula pa lang sa pagtatato, di ba? Or tropa niya, best friend niya na nagsisimula pa lang sa pagtatato. So, yun, sa akin, ina-appreciate ko na lang yung mismong skin art, yung art form na yun, yung tattoo. At ano pa ba? Ayoko, as much as possible, ayoko pala magsabi ng ano pa ba. Kasi ibig sabihin wala na akong maisip. Pero ganun talaga. Pero yun, saludo sa mga sa mga tattoo artist dyan. Sobrang galing. Shout out kay isa nagtattoo sa akin. Actually, lahat ng tattoo ko galing kay Jovit Bourbon ng Morong Rizal. Siyempre, suportahan natin ang mga kababayan natin, mga kapitbahay natin sa Morong. Si Jovit Bourbon ng Morong Rizal. Kung gusto niyo magpatato sa kanya, actually pinupuri nga niya ni Franz Opinaldo nung kasama namin sa The Comedy Crew. Napansin nila yung Buddha na tattoo ko. Luma na yun. Sabay ito. So yun, ito. Napansin ni Franz, malinis daw gumawa. Tapos nakita niya itong yung bagong tattoo. Sabi niya malinis talagang gumawa. Tinatanong niya kung saan. Sabi ko sa Morong, medyo malayo pero gusto niya rin magpa-tattoo. So yun, kung gusto niyo magpa-trabaho kay Jovit Bourbon, search niyo lang sa Facebook, Jovit Bourbon, Jovit Bourbon, Borbon. So salamat sa inyo, sir. Actually, tas kanina kaya ito rin yung naging topic ko dahil gagawa ko ng design para sa next tattoo ko. Lagot na naman ako sa nanay ko. nanay ko sabi, ano naman yan anak, nag-comment rin sa live. Pero yun, nangunguha na naman ako ng humahanap na naman ako ng magandang design. Actually, meron ako nahanap na design or meron akong idea kung ano yung next na design. Pero yung mismong pagkaka-drawing or yung mismong style nung tattoo na yun ang iniisipan ko pa, ang pinagpipilian ko pa. At ano pa bang sasabihin ko tungkol sa tattoo? Meron ako napanood kasi dati na Human Canvas. Baka gusto niyo mapanood yun. Meron din sa kay Dico din yun sa may CD lang yun.
Discovery Channel ata yun. Baka meron pa sa YouTube. Tungkol din siya sa story ng tattooing na naging ano pala siya, palasak sa mga seaman, sa mga sailor. So kapag pumupunta sila sa ibang lugar, ito yung mga traditional na tattoo, di ba? Na kapag napupunta sila sa ibang lugar, nagpapatato sila ng kahit maliit na piece para parang remembrance ng lugar na iyon. At yun, shoutout sa mga sa mga tattoo artist na magaling, at salamat kay Jobit Borbon. At sana wala na tayong discrimination sa mga tattoo. Yung mga nagsasabi na nagpapatato ng maliit tas triangle, merong rito triangle, star, tapos bilog, sobrang ito magpupunta sa Google, stop tattoo discrimination. Hindi totoo yun, wala nang discrimination ngayon na sa mga may tattoo. Pero hindi naman 100% kasi ang nadi-discriminate ngayon ay yung mga may tattoo sa mukha. Ayan, hindi pa masyadong katanggap-tanggap sa iba. So yun, parang na talaga siya sinasabi nila na yung mukha mo dinudumihan mo, pero trip nila yon. So buhay nila yun, bahala na lang sila kung saan sila dadalhin. Yun yung maniniwala ako, yun yung mga nadi-discriminate. Pero pag yung lang, medyo maliit lang na piece, hindi na, parang acceptable na siya acceptable na yun. So saan ko ba dadalhin tong saan ko ba dinadala tong usapan na to? Wala naman. Yun lang ang aking gustong i-share tungkol sa tattoo. At sana ay magkaroon pa ako ng maraming tattoo. Lagot na naman ako sa nanay ko. At Saka iniigsian ko lang din ng bawat episode kasi masyado mahaba kapag 1 oras ako nagsasalita. At tapos na ako mag-promote ng aming mga comedy shows, ang mga upcoming comedy shows. Again, punta lang kayo sa www.thecomedycrew.com at www.alexcalieja.com para sa mga upcoming shows ng The Comedy Crew at kung saan ako naka-line up, nandyan ako sa Melody QC. At syempre, dadako na tayo sa ating next segment. Ang shot mo na yan. Siguro hindi na ako lalayo. Tulad na lang nung sinabi ko na lang kanina, exercising. Sobrang masarap sa pakiramdam or masaya kapag nakakapag-exercise ka. Ito yung time na may nabasa din ako na kapag medyo clouded daw yung utak mo, kung masyado ka maraming iniisip, mag-exercise ka. Kasi madadivert yung iniisip mo dun sa ginagawa mong pag-exercise. Pagpapakahirap sa sa pangangatawan, pagpapagod. At yung pag-exercise din kasi nag-release siya ng totoong dopamine, yan. Yung which is yung happy hormones na nakukuha din natin kapag meron tayong nakukuhang like sa sa Facebook, pag kumakain tayo ng chocolate yata. O basta yun. Tapos ayun, isa siya sa mga nagbibigay ng ng legit na dopamine. Hindi siya artificial. Hindi naman artificial, pero hindi siya yung nakalimutan ko yung tawag dun sa nakukuhang dopamine kapag may nagla-like lang ng post mo sa Facebook. Parang panandalian lang yun, fake dopamine. Feeling mo may na-accomplish ka. Pero kapag nag-exercise ka, ayun, nakakapagpagaan ng pakiramdam, tapos feeling mo ang healthy mo kahit ang dami mo kinakain na na masama sa katawan. Pero pag nag-exercise ka, yun, nakakapag-clear din ng mind. Paano ko tatagalogin yun? Pero kini-clear din nito yung mga iniisip mo kasi mas focus ka din sa ginagawa mo. At idugtong ko lang, 'di ba, kapag medyo clouded yung utak mo, mag-exercise ka. Ngayon kapag physically naman parang nasi-stress ka, sabi magbasa ka naman ng libro, parang baligtad. Iba-balance out mo yung yung kung stress ka physically, basa ka ng libro para ma-relax, para yung utak mo naman ang gagana. Ngayon kapag yung utak mo naman ang pagod, stress,
na-anxious ka, may anxiety ka, mag-exercise ka, tapos gagaan yung pakiramdam mo. Which is totoo naman. Kasi lalo ako kapag nag-stay lang ako sa bahay, kasi yung work ko nga nasa bahay lang, tapos minsan hindi pa nakakalabas masyado. Nakakalabas lang ako kapag may open mic, tapos pag may show, may comedy show. Kaya yun din yung paraan ko para hindi maburyo dito sa bahay. Nakaka-ansya rin kapag nasa bahay ka lang 24/7, tapos wala kang nakikitang iba. Parang sobrang daming naiisip. So yun, happiness is exercising, kaya sana, isa pa yun, kaya nagtatry na din ako maglakad-lakad ulit, tsaka magtakbo-takbo, mag-jogging. Kasi gusto kong subukan nga yung mga fun run. Tingnan natin kung matutuloy. Kasi sinabi ko na hindi na to matutuloy. Tsaka, ayun, kapag nag-walking ako, meron lang akong dalang phone na meron lang akong MP3 player. Uso pa to Kasi merong hold-upan dito sa na naganap nung siguro few months ago. May hold-upan na naganap. As bumili na lang ako ng MP3 player, sasaksak mo ng memory card para pag na-tsampuhan ako, yun na lang ibibigay ko, di ba? Tapos wala akong dalang pera, wala akong dalang phone. Yun ang yun ang bibigay ko sa kanila, sa mga kung hold up man ako. Pero yun, isa yung time na yun, yung walking, isa yung time na yun para nakwento ko dun ito sa Norem, isang episode namin sa Norem, na ito yung time ko din na makapakinig ng music. Kasi hindi ako sanay makinig ng music kapag nag-work. Tapos pag nasa bahay ako, nanonood ako ng TV. Pero yung pag naglalakad ako, at least yun yung time na nakakapakinig ako ng mga music na bihira ko na mapakinggan. Parang yung iba luma na nakasave lang sa memory card, tapos biglang magpe-play sa tenga ko bigla. Kasi naka-shuffle. So, okay, parang mas na-appreciate ko ulit yung music na yun. So yun, ba't ba ako napunta sa music? Nasa exercise tayo. Wala na, i-share ko lang yung mga ginagawa ko pag nag-walking at pag tatakbo soon. So yun, kapag sa mga nag-exercise dyan, any tips din para mag-improve naman yung aking siguro dahil sa posture ko yun, kaya ako or dahil basta hindi pa ako sanay ulit na magtatakbo. Pero yun, shot na natin yung mga health conscious dyan. Kapag gusto mong simulan yung pag-exercise, dahan-dahan muna, hinay-hinay, para hindi mabigla ang ating mga katawan. Kasi pag nabigla, sasakit yung katawan, tapos tatama rin na sa susunod na araw, diba? So gradual. Tapos stretching din pala, nabasa ko, kailangan talaga mag-stretching muna, lalo kung heavy yung exercise or yung workout na gagawin natin. So yun, be safe kapag nag-exercise. Be safe kapag nag-exercise or nag-workout. At syempre, i-shot na natin yung healthy lifestyle na yan. At ang i-shot natin ngayon, syempre healthy din. Kasi ito lang yung meron. So C2. Meron akong C2 dito Wait lang. Half lang. Kasi napapanood ko yung sarili ko na umiinom ng isang buo pa. Parang tanga buo ba naman ng apakatagal. Ayan. At C2 siya. Baka sabihin nyo ihi. Hindi, C2 talaga yan. Binili ko to kagabi. C2. Hindi to sponsored, pero ayun na meron Dapat talaga tubig na lang no? Ano ba yun? Hindi pala ako kita sa frame. Dapat talaga tubig na lang no? Para healthy talaga. Pero para lang may para may kulay, di ba? So sa mga routines natin at sa mga pagiging healthy natin, pagiging mas healthy pa at sa mahabang buhay, shot mo na, pare. Di malamig, lasang ihi. Pero yun. At dahil syumat na tayo, meron pa tayong isang segment. Ang wag ganon, man. Ito yung segment kung saan meron tayong i-feature na nakakainis na gawin ng mga tao. Pero hindi para i-mock sila, kundi para i-remind sila or tayo na din na
Huwag natin silang tularan. Kung may mga palkop sa mundo, huwag na tayong dumagdag. At ang topic natin ngayong wag ganon man ay Space Invaders version 2.0. Para itong katulad rin nung nakaraan, kasi ang wag ganon man natin nung nakaraan, 'di ba? Yung mga nakikita na yung ibang tao na nasisigipan ron sa upuan sa public transportation. Maluwag ako dito, okay ako dito, parang bahala kayo sa buhay nyo kahit may iuusog ka pa naman. Ito naman parang version 2.0, yung biglang sisiksik pa kasi siguro ayaw din nilang mag-abot ng pamasahe or malapit lang naman yung bababaan. Pero regardless, kasi nauna na sila dun sa space na yun, parang i-respect mo naman yung pagiging una nila dun sa nandun na sila, nakaupo na, tapos sisiksik ka pa. Kaya kung ganyan tayo, isa yun sa mga nakakainis na gawi ng mga tao. Hindi ko alam sa ibang bansa kasi hindi pa naman nakakapunta ng ibang bansa. Pero sa mga Pinoy, isa yan sa mga nakakainis na gawi. So, kung may nakakarinig nito na ganun ang ginagawa, at kung ikaw na ganun rin ang ginagawa mo, na nagkadikit na yung dalawang pasahero, sisiksik ka pa, malay mo magjowa pa yun eh. Di ba? Baka mamaya magjowa pa yun na medyo medyo may konting space lang sa kanilang sa pagitan nila, kasi sisiksik ka pa. Pero hindi ko na sinasabi na yung mga magjowa dapat magkalapit talaga sa jeep, di ba? Pero what if ganun? O kaya magkasama yung dalawa, tas baka nakasilip lang yung isa, kaya nakasilip sa bintana yung isa, kaya medyo nagkaroon ng space. Hindi nila alam parehas yung bababaan. Siyempre kailangan magkatabi sila para at least makalabit niya yung katabi niya kung bababa na sila o kung meron silang pag-uusapan na tungkol dun sa pupuntahan nila. So maraming pwedeng dahilan kung bakit ganun yung space. Pero basta yun, regardless, kahit ganun yung basta masikip na, hindi basta isang puwit na lang ang kasya sa iyo, isang pisngi na lang ng puwit, wag ganun sumiksik. Ngayon tayo sumiksik kasi parang ulit-ulit na lang respeto na lang dun sa mga pasahero na nandun na nakaupo na. Tsaka hassle sa kanila yun. Hindi nyo ba napapansin? Hindi ba nila napapansin na kapag merong gano'n na nangyayari, pag sumisiksik sila, yung sinisiksik nila gumaganon, kumakaltak-kaltak. Ayun, para iwas na rin sa pagiging baka mamaya makatapat ka pa ng maarte o kaya ng talagang mataray, di ba? Mapagsalitaan ka pa. So yun. Doon na tayo sa maluwag kapag nakita natin na masikip ng isang space, huwag tayong sumiksik. At kung may balak tayo na gawin yun, huwag ganon man. At dyan nagtatapos ang ating 4th session. Ang bilis eh. At yan lamang naman ang ating 4th session. Ilalagay kong title nito. Hiwalayang Rico Blanco tsaka Maris Racal at tsaka Sarah G at Bini. Pinagkukumpara para maging clickbait. Pero di ko pala pag-uusapan kasi wala mo nang pakialam sa mga yun. At bago ko tapusin pala yung session na ito, tatapusin ko na. Kasi magpapasalamat sana ako, pero yung ire-record ko kasi ngayon ay isisingit ko sa unahan. So yun, yung mga pagpapasalamat or thank you dun sa naganap nung last week. At hanggang rito na lang, siguro medyo matagal na rin, no? Again, si S. De La Peña, Hopia Makaduday, The Comedy Crew, hindi ito podcast. At kita-kits tayo sa mga susunod na mga araw o kaya sa mga shows. Kung trip nyo manood, nanood na kayo. Nanood na kayo ng mga comedy shows ng The Comedy Crew. Punta lang sa www.thecomedycrew.com at alexcaliha.com. Tapos, follow nyo na rin yung Hopia Makaduday Facebook page, Instagram, YouTube, tsaka Twitter, tsaka Instagram, si S. De La Peña, cs.delapeña. Lahat, follow nyo na. At yun, hanggang rito na lang. Kita-kits next time. Peace out.